Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo, Epson L120. Bali, ang problema nito, ayan po, alternate yung pag-ilaw ng green at saka orange light indicator. Yan po ay nangangahulugan na merong printing error ang printer na ito. So, kung titingnan natin, ano nga ba ang error ng printer dito sa monitor, actually may piniprint ako dito. Kaya lang hindi siya makapag-print dahil ito po yung ating makikita sa screen. Ayan po, a printer's inkpad is at the end of the service life. Please contact Epson support. So, yung kanyang inkpad nag-end na ng service life. So, ayan po yung susolusyonan natin. So, ang gagawin natin dyan, syempre, ilalabas natin kasi magpapalit tayo ng inkpad. So, sa pagtanggal ng inkpad, kailangan lang tanggalin itong screw. Nag-iisang screw lang yan. Ayan po. Okay, so kailangan tanggalin yan. Tapos pag natanggal na natin yan, ay mahuhugot na natin yung compartment kung saan nakalagay ang inkpad. Okay? Sige. Ayan po yung compartment ng inkpad. Matatanggal yan pag matanggal itong screw. So, ang gagawin natin, syempre, gamit tayo ng screwdriver. Ayan. Natanggal na po yung screw. Hindi ko masyadong naipakita kasi walang nagbibideo. Ngayon, huhugutin na natin yung compartment ng inkpad. Tingnan natin ng maigi kung ano yung kanyang error. Ito yung dahilan ng error. Marami na siyang ink. So, kaya ganon. So, gagawin natin dito, itatapon natin ito tapos papalitan ito natin ng absorbent cloth. Okay? Ito po yung ating ipinapalit sa mga problema sa inkpad. So, ilalagay lang natin dyan tapos ibabalik natin sa printer. Bali, ayan po yung ating ginawa, Nilagyan po natin yan ng absorbent cloth. Okay? Tapos, ang gagawin natin ay ibabalik itong compartment dyan sa part na yan ng printer. Tapos, syempre, ibabalik yung screw. Okay? Sana ba yung screw? Ayan. So, bali, pag naibalik na natin yung screw, dadalhin na natin ito sa loob tapos may gagawin naman tayo. So, dito ini-emphasize ko lang na kailangan ibalik yung screw. Ayan po. Gumamit po tayo dyan ng Phillips screwdriver. At ayan, naibalik na natin yung screw. So, ang sunod na atin gagawin dito na tayo sa loob. Bali, nag-download ako ng L120 resetter. Epson L120 resetter. Yan po yung dinownload natin. Kasi kailangan natin yan para ma-reset yung kanyang waste inkpad counter. So, ayan, na-download na natin. Extract lang natin yung file. So, pagka-extract ng file, makikita natin itong folder. Ayan, i-click natin ang folder. Okay. Ayun, dapat yung gamitin natin. Ayun. Yung pinaka-latest na download natin. Ayan, open natin ang folder na yan. Kikita natin, ayan L120 resetter. Then, i-click lang itong executable file. Tapos, ayan po. Ma-access na natin yung Epson Adjustment Program. So, mag-select tayo
Actually, i-auto selection lang natin ito. Dito yung ginamit ko ay auto selection. Balik natin sa auto selection, then okay. And then, dito tayo sa sequential adjustment mode. Click natin yan. Tapos, hanapin natin yung waste ink pad counter. Okay, then, check natin. Yan. Maximum na po. So, ang gagawin natin dyan, check yung box na yun. Tapos, i-click natin ang initialize. So, dito makikita natin, andun pa rin yung error, alternate green at saka orange light. Ayan, i-click natin yung initialize, then okay. Antay tayo ng ilang saglit. Tapos, kailangan magbalik siya sa 0. Okay, antay pa tayo. Bali, ito na po. Ayan, pansin natin. Check natin yung kanyang counter. Ayun. Na-set na natin siya sa 0. So, bali, sa pag-initialize, yan po ay nire-reset natin yung counter ng waste ink pad. So, sunod na gagawin natin dito ay tingnan natin itong printer. Ayan. Nagbi-blink pa rin siya. Alternate pa rin yung light. Okay. So, i-close natin itong resetter kasi na-reset naman natin yung waste ink pad counter. So, mag-try tayo dito mag-print. Ayan. Andun pa rin, alternate pa rin yung pag-light ng green at saka orange. Yung ginawa ko ay turn off ko, then i-turn on ulit. Ngayon, tingnan natin, hindi na po umilaw yung kulay orange na LED. So, ibig sabihin, ready to print na itong printer. Bali, ito yung ating ipiprint. Ayan po. So, mag-print tayo. Print. Okay, kung mapapansin natin, ayan po ay nagre-react yung kulay green na LED. Ibig sabihin, itong printer na ito ay naghahanda para makapag-print. Dito, nagantay tayo ng ilang saglit. Tingnan natin. Ayan na po, nagsimula na po mag-print itong printer. At mapapansin natin, maganda yung quality ng kanyang print. Ayan. So, check natin. Okay naman po. Tapos, dito sa printer, makikita natin umilaw yung kulay orange. Ibig sabihin po niyan ay naghahanap siya ng papel para ma-print yung kabilang parte. Ayun. Pinindot natin yung button na malapit sa kulay orange na LED at yan naman po ay nag-print yung ating printer. So, hanggang dito na lang itong aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong aking video, maaari po lamang ay mag-like, i-share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.